Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update for November 1 to 15, 2025. So, the first half ng November. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. Okay, ito na natin. What's the energy for you, Taurus? Anong update? The Hermit, overall energy, challenge, the Nine of Swords, opportunity, the Four of Pentacles, and the blessing of Seven of Wands. You are protected. Oo, Taurus. Kahit na may mga worries kayo, may mga inaalala kayo, may mga pinoproblema kayo, lalo na kung may kinalaman sa pera ha, or sa work, sa trabaho, sa business, huwag kayong mag-alala. Kasi meron kayong opportunity naman na maayos nyo yan. Yung mga pag-aalala ninyo. Oo, kasi yung iba pwedeng kayo ay hindi na ganun kasaya or hindi na kayo ganun ka-fulfilled sa trabaho nyo, sa career nyo, or sa business niyo. You want some change. Kaya parang nafo-frustrate ka ngayon na may magbago sa situation mo. Ang kailangan mo lang din kasi rito is maglakas ng loob ka kung meron kang ibang plans or kung meron kang gustong subukan. Although meron kasi diyang mga taong pumipigil sa gusto mo. Tapos, yung mga pumipigil na to, parang hinahayaan mo rin sila. Nag-a-agree ka na lang sa kanila kasi nga, maaring natatakot ka rin na lumabas sa comfort zone mo. Nine of Cups, meron ditong fulfillment. Merong happiness, may fulfillment na darating sa'yo. Okay? But ang importante rito, kailangan din na alamin mo kung ano talaga yung katotohanan sa'yo. Ano yung gusto mo? What is your truth? Ano yung, ano yung talagang sitwasyon mo? Kasi yung iba, example, sa work, burned out ka na, pagod ka na, talagang feeling mo, ayaw mo na, natutoxican ka na sa sitwasyon mo. Kaya lang, hindi mo pinapansin dahil iniisip mo na, stable naman eh. Meron naman akong income. Kaya lang, ang nagsasuffer ikaw. Kumbaga, pwedeng iba sa inyo, mentally you are suffering, lalo na sa mga katrabaho nyo na hindi nyo kasundo, or parang hindi ka na talaga komportable sa situation mo. So, you have the Ten of Cups, your family, your loved ones, nasa likod mo yan, no? Kumbaga, they're very supportive of your decision. You have the King of Pentacles. Meron kang vision, meron kang mga ideas ngayon kung paano mas kumita ng pera or paano mas ma-improve yung finances mo, yung business mo. Some of you, family business no? Yun yung magbibigay sa inyo ng opportunity na mas mapalago ninyo yung inyong kaperahan, yung mga nasimulan nyo with the Ace of Pentacles. This is new beginning. So kung meron kang balak na magsimula ng career, trabaho, business, na alam mong nandoon yung puso mo, nandoon yung interest mo, di gawin mo siya, di ba? Do it. Because this is going to be prosperous para sa'yo. Magiging masagana yan para sa'yo. With the Nine of Cups, meron kang wish na matutupad, mapufulfill, but kailangan mo munang magdesisyon. Oo. Make that decision. With the Hermit as your energy, meron kang inaayos meron kang nire-reassess sa buhay mo. Maaring ikaw ngayon ay nagiging practical sa mga decision mo, sinusulat mo kung ano yung dapat at hindi dapat na gawin, ano yung dapat i-let go, ano yung dapat unahin. Kasi yung pag-overthink nyo, yan talaga yung nagiging challenge Yan talaga yung parang nagda-divert sa inyo ng attention nyo, nadidistract kayo dyan. So, focus on your goals. With the Four of Pentacles as your opportunity, this is financial stability, financial security. So, meron kang kakayanan na maayos yung kaperahan mo. Pwedeng iba sa inyo, merong mga multiple streams of income na kahit na marami, pagod, na ma-manage mo naman siyang i-maintain. Ayan.
With the Seven of Wands as your blessing, you are divinely protected. Kahit na mahirap, minsan yung kailangan mo pagdaanan, kumbaga nandun yung suporta sa'yo eh. You are favored. Nasa iyo lagi yung pabor. So, huwag kang mag-alala. Oh. Okay lang yan na may pagkakataon na parang unfamiliar sa iyo yung sitwasyon, but that's part of your growth. Ayan yung dyan tayo uunlad sa mga uncomfortable things sa buhay natin. Money, career, finances. Let's see. Oh, you have the Ten of Wands. Ang daming responsibilities. Maaring ang meron kang multiple streams of income, nakakapagod. But, may fire, parang burned out ka. Oo. So, yun nga, kailangan mo mag-decide. Oh, look elsewhere. 'Di ba? Meron kang tinatanaw, meron kang sinisilip. So, kung nandoon yung interest mo, then go for that option. Kesa naman nagtitiis ka rito, hirap na hirap ka, parang limitado ka, wala kang palang pag-unlad. 'Di ba? So, the Three of Wands is about expansion, exploration, and good luck. Oh. So, sa finances mo, don't worry. Money is coming. May expansion, may pag-unlad. You are attracting good luck. Some of you are going on an adventure. Yung iba, may opportunity rin na makapag-abroad kung yan yung mga goals ninyo. Now, your love life is the Emperor, Aries energy, and then the Strength card, Leo energy. So, kung kayo ay in a relationship, going strong naman yung relationship ninyo, maaring yung iyong partner ngayon, yan yung iyong masasandalan. Oo, siya yung nasasandalan mo sa oras ng problema. This person is someone na very structured, disciplined, kumbaga parang siya yung kumbaga parang meron kang father figure sa buhay na maaasahan mo talaga, na nagbibigay sa'yo ng lakas, ng inspiration. If you are single naman, I think ang gusto mo munang bigyan ng focus at attention yung stability mo, to be someone na independent, no? Na hindi umaasa sa iba. Okay, let's see what else for Taurus. November 1 to 15. Diba? You are being supported, you are being guarded, and also protect your energies, Taurus. Huwag mong hayaan na ikaw'y maapektuhan ng nega energies, like yung mga taong merong mga bad comments about you, or alam mo yun, na parang nagpapastress sa'yo. Huwag mong, yung mga toxic energy sa paligid, huwag mong hayaan yan. Be connected with people na merong parehong interest mo, parehong goals mo. So, you have to surround yourself with the people na positibo yung pananaw para hindi ka ma-stress. Ayan. This is also about co-creation. You also have excitement. O ayan, yung iba sa inyo. Merong mga bagay na magbibigay sa inyo ng excitement ngayong first half ng November. Kumbaga, di ba kapag may bago sa buhay natin, merong exciting na pagsisimula, di ba? This is about unexpected, no? Pwedeng merong unexpected change, unexpected surprise, kaya nga surprise kasi unexpected. Or anything that, bubuhay ng iyong excitement. Oo. Pwedeng sa workplace to. Or sa career. Anything related to your career, finances. Kasi yung tipong akala mo na wala ka ng wala ka ng improvement or wala ng pag-unlad, meron pala. Kailangan mo lang magkaroon ng adjustment. You are also healing from your past, healing from a painful situation, whether this is about relationship, romantic man yan, sa family or sa friends, or financial healing. Kung kayo ay nagkaroon ng challenges sa kaperahan ninyo in the past, you are healing from that. Self-love, time to celebrate you and all your magnificent life. Yes, kailangan din naman.
number one ay alagaan natin yung ating mga sarili. Minsan ang hirap no? Lalo na kung breadwinner ka or you're the provider sa family, marami kang responsibilities. But you owe it to yourself, no? Na magbigay ng oras at panahon sa iyong sarili. Kasi you will thank yourself later kasi pag okay ka, madaling magawa yung trabaho, mas maayos, magaan ang pagdedesisyon. So, focus on taking care of yourself. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.